Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Torres YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at may pakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang hiling at samtalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yan. Tayo dahil binuhay, namuhay tayo kasama ni Kristo, na si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayan ang sinasabi rito. Ang unong ibig sabihin, ang muling binuhay, ang mga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang nagpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan ang binuhay muli. Ayan ang ibig sabihin nito sa versikulo 1. Versikulo 2, ito ang sinasabi dito sa versikulo 2. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw, sa ibabaw ng lupa. Yan ang sinasabi dito. Ulitin ko pagbasa. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, nasa langit. Ayan. Yan ang huwag natin ituon sa ibabaw ng lupa, sa itaas na hindi natin nakikita. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito. Asahan natin ng mga bagay na nasa langit na hindi natin nakikita. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 2. 3, ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Namatay na tayo kasama ni Kristo at nabuhay tayo kasama ni Kristo, at itinago ang ating pangalan doon sa langit. Yan, iniingatan ng Diyos ang ating mga pangalan, kaya nga tayo ay mabubuhay muli. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 3. 4. So ang sinasabi dito sa versikulo 4. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay
mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Mahahayag din tayo pag bumalik si Kristo. Makikita tayo doon na kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin nito. Pag halimbawa, namatay tayo, bubuhayin tayo muli ng Diyos para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ayan. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid kaibigan. May buhay na walang hanggan. Yan. 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang kita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sinasabi dito. Alisin ang lahat ng karumihan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Ayaw ng Diyos na tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na tayo gumawa ng kasamaan. Ayan. Sinabihan tayo ng Diyos para tayo ay makaiwas. Para tayo ay hindi maparusahan ng Diyos. Sinabihan tayo para malaman natin na ang Diyos ay ayaw nang gumawa tayo ng kasamaan. Ayaw ng Diyos na tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 5. Last verse, 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag tayo sumuway. Dahil napupuot ang Diyos sa mga anak na masuwayin. Anong ibig sabihin nito? Gumawa tayo ng mabuti. Huwag tayo gumawa ng masama. Sumunod tayo sa Diyos, na ang Diyos ay matuwid. Hindi siya gumawa ng masama. Ayan ang gusto ng Diyos, na tayo ay huwag gumawa ng kasamaan. Ang gusto ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti para hindi siya mapupuot sa atin. Kasi pag lagi tayong gumawa ng masama, papupuutan tayo ng Diyos. Ayan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay laging gumagawa ng masama. Ayan. Kaya nga si Kristo ipinadala ng Ama dito sa lupa para tayo ay iligtas, para bayaran ang ating kasalanan. Ayan. Para tayo ay mabuhay kasama ni Kristo. Ito ang ating pinag-aralan ngayong umagang ito. Katiyakan ito ng kaligtasan. Dahil walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Binayaran ni Kristo kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Ano ang ibinayad? Kanyang buhay. Napako siya sa krus, namatay para bayaran kasalanan ng lahat ng tao. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugaw ng ating mga kasalanan.
Kaya ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Pero bakit may mapahamak? Ayaw maniwala, ayaw makinig, ayaw manalig kay Kristo, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Pero ang kaligtasan, tagal nang nagawa ni Kristo sa krus, Kalbaryo. Ang tao lang ang may problema. Kahit pagsabihan ng katotohanan, ayaw maniwala, ayaw makinig, ayaw manalig, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila'y napahamak. Ayan ang ibig sabihin yan, na may mapahamak. Pero ang mga naniniwala at nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, sila ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan, na sa pananalig at pagtanggap kay Kristo ang kaligtasan. Diyan tayo nakakatiyak na tayo ay ligtas pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos nating tanggapin ng ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Iyan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang ating pinag-aralan ngayong umagang ito. Tayo ay binuhay muli ng Diyos. Basta ang tao ay nananalig at tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu. Kaya ang sabi ng Diyos, kailangan ang lahat ay ipanganak muli sa Espiritu. Kaya pag sa laman ka mamumuhay, mamamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Ayan, kapatid kaibigan, yan ang katiyakan. Pagkatapos mong nabautismuhan, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapas tanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Pagmahal natin ang ating Panginoong Jesucristo, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3, versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Huwag sumuway para hindi magiging sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan. Kaya nga, nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos na ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil itong mundo na ito, nilikha ng Diyos, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito nakikita natin, pati tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, nilikha niya ito sa loob ng 6 na araw. Anong araw na nilikha itong mundo na ito? Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos sa araw na yung sinabing 6 na araw? Anong araw yun nag-umpisa? Nag-umpisa sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes.
Yan ang sinasabing 6 na araw. Ito nilikha ito ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Bakit nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya ang Sabat, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Dahil binago ng Diyos. Pero may sambaron sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang sambaron. Saan mababasa? Isaias Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Ang sabi ng Diyos, mababasa mo sa ang bagong langit, bagong lupa, mababasa mo sa versikulo 22. Ayan, tiyak, mababasa mo. Bagong langit, bagong lupa, sa versikulo 22, mababasa mo yan. Pero sa versikulo 23, ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Lahat ng bansa. Hindi sinabi ng Diyos na kayo lang mga taga-Hudyo, mga Israel, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia ngayon na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba. Pag ligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapasok doon, hindi ka makapagsamba doon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay Lawa na Poy. Yan ang destinasyon nun. Lawa na Poy. Yan ang paglagyan sa mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Pero kapatid kaibigan, pag pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapagsamba ron. Makapasok doon sa bagong langit, bagong lupa. Ha? Pinaghaharian ng katarungan. Ayan, kapatid kaibigan. Tiyak ang kaligtasan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sa bagong langit, bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Dahil man sambaron, ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos na ang sambaron ay Sabat. Para pag makapunta tayo ron, makapasok tayo ron, hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtanong bakit Sabat ang samba. Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, kumpleto ang itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayan. Kaya tinuturuan tayo, bautismo, kautosan, araw ng gusto ng Diyos na siya sambahin, tinuturuan tayo, Sabat ang itinuro ng Diyos. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo may manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umaga nito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito.
na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen.